Biblia o Kuro-Kuro. Welcome pong muli sa ating palatuntunan, Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay muli nyo kaming samahan sa kabuuan po ng ating pagtalakay. Ako pong kapatid na Orly de Guzman. Ako naman po ang kapatid na William Zigfred ko. Samahan niyo po kami sa gagawin po nating mga pagtalakay. Alam ng marami, kapatid na William, na mahalagang ang tao ay makagawa ng kabanalan sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga ang tao nagre-relihiyon o kaya ay hindi man daw relihiyon yung kanyang inaniban, pero siya ay sumasama, lumalahok sa mga gawain na inaakala niya na ang magiging resulta ay kabanalan sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Kaya po yung iba, kapatid na Orly, kapag kami mga tanging okasyon sa kanilang relihiyon na inaakala po nila na makapagpapabanal sa kanila, namumuhunan sila doon ng pagsasakit at ginagawa nilang priority yun sa kanilang buhay. Yung iba nga, buwis buhay doon sa kanilang pagsali doon sa mga aktibidad na yon. Kasi akala nila yun magbubunga ng kabanalan Kaya paglingkod natin, bakit pa ang tao talagang dapat na magpakabanal? Paano pinatunayan ng mga apostol na napakahalaga ng tao ay makagawa ng tunay na kabanalan sa paningin ng Panginoon Diyos? Ganito po mababasa po natin, mga taga-subaybay, pagtuturo po sa atin ng banal na kasulatan sa aklat po ng Hebreo 12, ang talata po ay 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Napakahalaga po, kapatid na Orly, requirement po na ang tao ay dapat na magpakabanal. Kasi pagka hindi nagpakabanal, hindi makikita ang Panginoon. Opo. Saan ba makikita ng mga tao ang Panginoon, mga taong nakagawa ng tunay na kabanalan? Ganito po mababasa natin sa aklat po ng Apokalipsis sa 21, ang talata po ay 1 hanggang 2 at 27. Pakinggan po natin ang pagtuturo sa atin. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaong lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Ayon po sa mga talatang binasa po natin, kapatid na Orly, ang makakakita po sa ating Panginoon Diyos, yung po mga nandoon o mga makakapasok po sa bayang banal o yung bagong Jerusalem. Paano kung ang tao hindi nakagawa ng kabanalan? Naging marumi siya, karumal-dumal siya sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Ano pa siya sa Kanya? Malinaw po, sabi sa talatang binasa po natin, sila po ay hindi papasok doon sa bayang banal sa anumang paraan. Kaya gaya ng nabanggit mo, requirement sa kaligtasan, sa pagpasok doon sa bayang banal, ang pagpapakabanal. Ito ngayon ang ating ipaglingkod. Kasi yung iba ay, ang sinasabi, sila daw sigurado na papasok doon sa langit, sa bayang banal, sapagkat sila ay nakagagawa ng mabuti na kanilang nalalaman. Buhos ang kanilang panahon para doon sa mabuting kanilang alam. Pinamumuhunanan ng lahat para sila ay makagawa ng inaakala nilang mabuti o matuwid. Pero ayon sa Biblia, kapatid na William, meron bang tao sa mundong ito bukod sa Panginoong Hesukristo na nakagawa ng matuwid o ng mabuti? Ito po mababasa nating sagot po ni Apostol Pablo na nakasulat po sa aklat ng Roma sa 3:10 hanggang 12. Tulad ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakauunawa, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay tumalikod. Pare-pareho silang nawalan ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ayon po sa mga talatang binasa natin, kapatid na Orly. Sabi po ni Apostol Pablo, walang gumagawa ng mabuti, walang matuwid, wala kahit isa. Nabanggit natin, bukod sa Panginoong Hesukristo, lahat ay nakagawa na ng kasalanan. Hindi na sila naging mabuti o matuwid. Baka yung ating sinabi na ang Panginoong Hesukristo lang ang tanging matuwid at banal, baka akala nila kuro-kuro natin yon. Ay hindi po, kapatid na Orly.
katunayan po niyan, mababasa po natin dito sa aklat po ng 1, sa 6, ang talata po ay 68 hanggang 69. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Ayon po sa talatang binasa natin, kapatid na Orly, ang atin pong Panginoong Jesucristo ay pinabanal ng ating pong Panginoon Diyos. Diyan sa banggit ni Apostol Pedro ikaw ang Panginoong Jesucristo ang banal ng Diyos. Nais nating samantalayin, hindi siya ang banal na Diyos, kundi banal ng Diyos. Opo. Bakit ba banal ang ating Panginoong Jesucristo? Baka isipin nila, Diyos nga siya. Kaya banal ang Panginoong Jesucristo. Ito po mababasa naman po natin sa 1, sa 10, ang talatay 36. Sinasabi ba ganinyo tungkol sa kanya na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanlibutan? Ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko, ako ang anak ng Diyos. Ayon sa talatang binasa po natin, ang ating pong Panginoong Jesucristo ay pinabanal ng Ama o ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang Diyos ang gumawang banal sa Panginoong Jesucristo. Pero lahat ng tao ay hindi nakaabot kasi ang tao ay nagkasala, nahulog sa pagkakasala. Pero doon sa ating binanggit kanina, requirement sa kaligtasan ang kabanalan. Kailan pa ba pinanukala ng ating Panginoon Diyos na ang tao ay maging banal? Ito po mababasa nating pahayag po ni Apostol Pablo, nakasulat po sa aklat ng Efeso sa 1 ang talatay 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Ayon sa talatang binasa po natin, kapatid na Orly, bago pa itinatag ang sanlibutan, nais po ng ating Panginoon Diyos na tayo ay maging banal. Sa mga katuwid, bago pa lalangin ng Diyos ang mga tao, plano na niya o panukala na niya na yung taong kanyang lalalangin ay mabuhay sa kabanalan. Opo. Bakit nais ng ating Panginoon Diyos na ang tao na kanyang lalalangin ay pinanukalaan niya na maging banal? Ito po mababasa nating pahayag po ni Apostol Pedro, mababasa natin sa 1 Pedro sa 1, ang talata po ay 15 hanggang 16. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal, sapagkat ako'y banal. Ayon po sa pahayag ng ating Panginoon Diyos, kayo'y mangagpakabanal, sapagkat ako'y banal. Kaya lahat ng tinawag ng Diyos ay hinahanapan niya na magpakabanal. Opo. Sapagkat yun ang kanyang plano yun ang panukala niya bago pa lalangin ang sanlibutan. Pero ano nangyari, kapatid na William? Bakit sa kabila na plano ng Diyos na ang taong lalangin niya ay maging banal, pero bakit ang sabi doon sa binasa natin walang matuwid, wala kahit isa? Ito po mababasa nating sagot po ni Apostol Pablo naman sa aklat po ng Roma. Dito po sa 3, ang talata po ay 23. Pakinggan po natin. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ayon po sa sinabi ni Apostol Pablo, ang lahat ay nagkasala at walang sino man anyang karapat-dapat po sa paningin ng atin pong Panginoon Diyos. Nais natin balikan, ang tanging taong hindi nagkasala, binasa natin kanina, ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pero lahat ng tao, bagaman ang plano po ng Diyos mabuhay tayo sa kabanalan, ang tao po ay nahulog sa pagkakasala. At mula nang ang tao'y na magkasala, kapatid na William, ano nang kanyang matinding pangangailangan? Ito po mababasa naman natin sa Roma pa rin po. Pakinggan po natin sa 7, ang talata po ay 24. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ayon sa mga talata, o ayon po sa talatang binasa natin, kapatid na Orly, kinakailangan po na ang tao po ay maligtas sa kamatayan. Kaya nangangailangan ang tao ng tagapagligtas. Opo. Sapagkat mula nang ang tao ay magkasala, ay meron ng itinakda sa kanya ang Diyos na doon ay nangangailangan siya ng kaligtasan. Anong itinakda ng Panginoon Diyos sa lahat ng taong nagkasala? Ganito po ang ating mababasa po, mga taga-subaybay. Pagtuturo po ni Apostol Pablo sa aklat po ng Roma,
Dito po sa 6, ang talata po ay 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ayon po sa talatang binasa po natin, kaya nangangailangan po ang tao na maligtas sa kamatayan dahil ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Yung palang kasalanan, hindi po basta lalampas na lang. Opo. O kaya ay sasabihin ng tao, kung ako'y nagkasala ngayon, titigil na ako sa kasalanan ko at kahit kailan hindi na ako gagawa ng masama. Tamang plano yon. Pero yung kasalanang nagawa ng tao, kahit pag gaano katagal nang nangyari yun, namamalaging babayaran niya yun sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Opo. At ano bayad sa kasalanan ayon sa ating binasa? Ito po yung kamatayan. Kung ang tao ba ay namatay, nalagutan ng hininga, bayad na siya. Kasi baka sabihin ng iba, hindi ko na kailangan ng tagapagligtas kasi kung ang bayad sa kasalanan ay kamatayan, pag namatay na ako, di bayad na ako sa aking kasalanan. Ganito po ang ating mababasa sa aklat po ng Apokalipsis, dito po sa 20 at 14. Ganito po ang nakasulat. Pakinggan po natin. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Ito po yung tinutukoy, kapatid na Orly, na ganap na kabayaran po ng kasalanan. Ang sabi po sa atin sa talata, ito po ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Kaya lahat ng taong nagkasala, yan ang hantungan. Opo. Pagbabayad ng kasalanan sa ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Pero doon sa ating binasa kanina, mayroong bayang banal Opo. na ipinangako ang Diyos na pagdadalahan sa mga taong mabubuhay sa kabanalan. Na ang hindi magpapakabanal, hindi makakapasok doon sapagkat ang hantungan, ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Pero baka sabihin ng iba, kaya nga ako'y nagsisikap na mabanal sa aking sariling paraan. Marami akong ginagawang sa inaakala ko ay ikabubuti ko sapagkat ako'y mababanal sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Yun ang aking ikaliligtas sa kaparusahan. Pero yung pangkabanalan na hinahanap ng Diyos para makarating tayo sa piling niya sa langit, magagawa ng tao sa ganang kanyang sarili lamang. Ay, hindi po, kapatid na Orly. Ang katunayan po, mga taga-subaybay, ito po mababasa nating turo po sa atin ni Apostol Pablo sa aklat po ng Tito 3, ang talata po ay 5. Ganito po ang nakasulat, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ayon po sa tinuro ni Apostol Pablo, sabi niya, hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Talagang ang tao may ginagawa sa sarili niya Opo. na inaakala niyang katwiran. Pinamumuhunanan ng panahon, Opo. pagod, tinatangkilik, kahit pa ng buhay. Pero may pasyan na yung gawa sa katwiran na ginawa lang ng tao sa ganang kanyang sarili, hindi yun ang paraan Opo. para ang tao ay makapasok doon sa piling ng ating Panginoon Diyos sa langit sa bayang banal. Alin ba yung sinasabi dyan ng Biblia na gawa sa katwiran na ginawa lang ng tao sa ganang kanyang sarili? Ito po mababasa natin sa talata din pong yan. Tito 3.5, babasahin naman po natin sa Biblia na sinalin ni Jose Abriol. Pakinggan po natin, mga kaibigan at mga taga-subaybay. Iniligtas niya tayo hindi sa kabanalan na ating nagawa, kundi alang-alang sa kanyang awa, sa kaparaanan ng paghuhugas ng bagong pagsilang at pagbabagong ganap ng Espiritu Santo. Ayon po sa talatang binasa natin, hindi po mababanal ang tao sa ganang kanyang sarili at maging sa sarili niyang gawa. Dahil hindi ito ang ikababanal at ikaliligtas po ng tao. May mga ginagawa ang tao, akala niya ikababanal niya. Halimbawa po, nagpipinitensya siya. Ang hirap nun, di ba? Yung hinahagupit nyo sarili nyo, gaya ng napapanood nating ginagawa ng nagpipinitensya, talagang umaagos ang dugo di ba? Merong nagpapasa ng krus na kahoy. Opo. Ang layo ng pinanggagalingan, ang layo ng
pupuntahan, isip nyo, may dala-dala kayong, may pasampasang kayong krus na kahoy na napakabigat. Merong nagpapapako pa sa krus at iba't iba pa na inaakala nilang gawang kabanalan sa sarili lang po nila. Hindi po iyon. Ang ikababanal ng tao, hindi dahil doon ay tatanggapin na ng Diyos ang tao sapagkat may pasya siya. Hindi yung katwirang gawa sa sarili ng tao, hindi po yung inaakala lang ng tao na kabanalan ang hinahanap ng Diyos para ang tao ay magtamo ng kaligtasan. Kaya doon po sa gumagawa ng ganon, parang awa nyo na po sa sarili nyo, tigilan nyo na po. Hindi po kami nangangantyaw, pero yung po sinasabi sa Biblia, hindi yan ang ikapagiging dapat ng tao sa ating Panginoon Diyos. Bakit hindi sa pamamagitan ng gawa sa sarili, ng kabanalang inaakala ng tao sa sarili niya ang kanyang ikaliligtas? Ito po mababasa naman po natin sa aklat po ng Roma, sa 4 ang talata po ay 4. Pahayag po ni Apostol Pablo, dinggin po natin. Ngayon sa kanya na gumagaway, hindi ibinibilang na biyaya ang ganti, kundi utang. Ayon po sa talatang binasa po natin, hindi po ibinibilang na biyaya ang ginagawa po ng tao, kundi utang. Bakit, kapatid na William? Kasi po, kapatid Noli, kung ang kabanalan po ay magagawa ng tao sa kanyang sarili niya, magiging utang na ng Diyos sa tao ang kaligtasan at hindi na po magiging biyaya na galing po sa ating Panginoon Diyos. Ang kaligtasan ay biyaya . Kaya kung maliligtas tayo dahil sa ating sariling gawa, dahil sa pagpapakahirap lang natin sa ating sarili, bandang huli, baka ang tao ay maningil pa sa Diyos. O Panginoon Diyos, ang dami kong ginawa, ang dami kong sakripisyo, ang dami kong tiniis, ang dami kong pinuhunan. Nagsikap ako, halos itakwil ako ng aking mga kakilala. Obligado kang iligtas ako. Hindi ganun sapagkat ang kaligtasan po'y biyaya. Kaya hindi po maliligtas ang tao sa ganang kanyang sariling paraan na inaakala niyang kabanalan. Hindi po yon ang plano ng ating Panginoon Diyos sa ikaliligtas ng tao. Paano nga yan? Ang tao ay nagkasala. Yung banal ang makararating sa piling ng ating Panginoon Diyos. Paano mangyayari na ang taong nagkasala ay maging banal pa rin sa paningin ng ating Panginoon Diyos? Ito po mababasa natin sa aklat po ng Roma. Pahayag po ni Apostol Pablo sa Roma 3:23 hanggang 24. Ganito po nakasulat. Ang lahat ay nagkasala at nawalan ng kaluwalhatian ng Diyos. Bilang kaloob ng kanyang kagandahang loob, sila ay naging banal sa bisa ng pagtubos na galing kay Kristo Jesus. Ayon po sa talatang binasa po natin, kapatid na Orly, yung po mga tinubos ng dugo ng ating pong Panginoong Heso Kristo, sila po yung mga naging banal. Yun ay kagandahang loob ng Diyos sa tao. Opo. Kaya hindi utang ang kaligtasan, kundi kagandahan loob, biyaya ng ating Panginoon Diyos sa tao. Kaya yun ang paraan para ang taong hindi nakaabot sa kabanalan kasi nagkasala, napakahalaga na masakop ang tao ng pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat silang inaring ganap, inaring banal sa paningin ng Panginoon Diyos. Kaya makikita na ang Panginoon o maliligtas na doon sa binasa natin. Opo. Kasi yung nakagagawa ng kabanalan na ayon sa kalooban ng Diyos, silang makakakita sa ating Panginoon Diyos o maliligtas. Sinong mga tao yon? Ang siguradong kaligtasan sapagkat nasakop ng pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po sagot ni Apostol Pablo, pakinggan po natin sa aklat po ng mga gawa sa 20 at 28. Ganito po mababasa natin. Ito'y salin ni George M. Lamsa sa pagkakaliwat po sa Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ayon po sa talatang binasa natin, kapatid na Orly, ang tinubos po ng dugo ng ating pong Panginoong Kristo, wala pong iba kundi ang iglesia ni Kristo lamang. Kaya sinong mga tao ang inaring banal sa paningin ng ating Panginoon Diyos? Yun po yung mga kaanib sa loob po ng iglesia ni Kristo. Kaya saan magagawa yung kabanalan na hinahanap ng Diyos? Magagawa ba sa kahit na anong iglesia o relihiyon? Ay, hindi po, kapatid na Orly. Kahit saan po magpunta ang tao, hindi niya po magagawa yung ikababanal niya, kundi sa loob lamang po na iglesia ni Kristo. Kaya ano utos ng Panginoong Hesukristo sa tao?
para ang taong nagsisikap na mabanal, maging karapat-dapat sa Diyos at magtamo ng kaligtasan ay makabahagi doon sa kaligtasang ipinangako ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito po mababasa natin, kapatid na Orly, at sa ating po mga taga-subaybay, utos at panyaya po ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. Sa aklat po ng 1, dito po sa 10, ang talata po ay 9. Babasahin po namin sa saling Revised English Bible sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ang sabi po ng Panginoon Hesukristo, kapatid na Orly, sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Paalala nga natin, alam ba yung kawang dapat pasukan? Binasa po natin kanina yung kapatid na Orly sa Gawa 20:28. Yun po ang Iglesia ni Kristo. Kaya kung requirement sa kaligtasan ng kabanalan at ang kabanalan ay magagawa ng tao sa loob ng Iglesia ni Kristo, ano ngayon ang pagpasok sa Iglesia ni Kristo? Yun po ay requirement din, kapatid na Orly, para ang tao po'y mapaging banal ng ating Panginoon Diyos at maligtas siya pagdating po ng araw ng paghukom. Kaya ayon sa pagtuturo ng mga apostol, kapatid na William, gaano kahalaga na ang tao ay nasa loob ng Iglesia ni Kristo? Ito po mababasa natin na pagtuturo po sa atin ng Apostol Pablo. Pakinggan niyo po mga kaibigan ang nakasulat sa aklat po ng Efeso. Dito po sa 5 ang talata po ay 25 hanggang 27. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang Iglesia ay italaga sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang may harap sa kanyang sarili ang Iglesia, marilag, banal, walang batik, at walang anumang dungis o kulubot. Ayon po sa mga talatang binasa po natin, kapatid na Orly, ang Iglesia po ang nakatalaga sa ating Panginoon Diyos. Bakit ang Iglesia ang nakatalaga na sa ating Panginoon Diyos? Dahil ayon po sa talatang binasa po natin, inihandog po ng ating Panginoon Hesukristo ang kanyang buhay para po rito. Ano ibinunga sa Iglesia ng paghahandog ng Panginoong Hesukristo ng buhay niya? Ayon po sa talatang binasa po natin, may harap sa kanyang sarili ang Iglesia, marilag, banal, walang batik, walang anumang dungis o kulubot. Kaya ang kabanalang hinahanap po ng Diyos ay nasa loob po ng Iglesia ni Kristo. Requirement po sa kaligtasan ng kabanalan. Kaya requirement din po ang pagiging Iglesia ni Kristo. Yung pong aming inihayag sa inyo, hindi po namin sariling opinion yon, hindi po namin ito kuro-kuro. Lahat po ay binasa sa Biblia. Kami po nagtatanong lang, pero ang sagot po ay mula sa Biblia. Sana po magkasama-sama tayong lahat doon sa kabanalan na hinahanap sa atin ng Diyos para tayong lahat ay magkasama-sama sa pagtatamo ng kaligtasan. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po magaang niyong natanggap ito pong ating titalakay. Kami po nag-aanyaya, samahan niyo po kami sa pananalangin. Panginoon na aming Diyos, nagpapasalamat kami ng marami po sa iyo. Opo. Sa pamamagitan po ng programang ito, naaabot po ang aming mga kaibigan at mga kababayan ng iyong dalisay na mga kalooban. Amen. Sana po maluwag po nilang natanggap ang iyong mga dakilang kalooban. Opo. Ito po sana isang palatayanan at sundin para magawa po ang marapat na paglilingkod po sa iyo. Masunod po ang kinakailangan para ang bawat isa sa amin makatiyak po ng pagmamana po ng kaligtasan. Amen. Pakibasbasan po ang programang ito. Opo. Pakibasbasan din po ang himpilan ng Iglesia. Amen. Pakibasbasan din po ang pamamahalang inilagay po sa Iglesia Amen. at ang kabuuan po ng Iglesia. Amen. Magalang po namin, pakiusap po ang lahat sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Naway nakatulong kami sa inyong patuloy na pagsusuri. Naway nasukat ninyo kung ang inyong pinaniniwalaan ay ayon ba sa Biblia o kuro-kuro lang ng tao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunan ito. Sumaatin nawang lagi ang pagpapala ng Panginoong Diyos.